Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo itong Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ang mga balita nga napaka-importante sa panahon ngayon. Lalong-lalo na itong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado na patungkol sa flood was not control project. No? At before anything else, before that, kung ikaw ay mapadpad dito sa ating channel, paki-like ka agad. Sa pagbungad pa lang ay paki-like ka agad. Yun lang ang aking hilingin sa inyo mga kabirada. Okay, andito na ang balita. QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi. Can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 as a dealer of hardware and construction materials. Tapos, nung 2003, nag-venture tayo sa construction business. To make it short, pinakita. Ano ko na lang. Totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry to make it short, yung QM Builders quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin sa Baka SEC. siguro yung ano yan. Sa Kasi GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa, QM Builders construction talaga. Isabit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Che. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Che, dalang-dala ko ngayon. Mr. Quirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya. Ganun ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos ng 2003, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders, construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Kaya nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya yung kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin nakuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Quirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Thank you. Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana magsisipot sila. Yung mga absent ngayon, next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Quirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Chair. And kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Chair. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga, mga anak nyo, kamag-anak, puro Quirante. Anak yun. Mga anak nyo po. Kasi baka yung, i-clarify ko yan, baka yung
nakita mo dyan, yan, andiyan, wala pang income yun kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Chair. Ngayon, ang process pa yon kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun. Yes. Sole Chair. proprietor yung inyong corporation. Inyong ginagamit sa DPWH. Yes, Mr. Chair. Kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na. Hindi pa. Hindi Ito pa yung rin. construction is, Mrs. Chair, yun gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, di Hindi ba? pa, yes, Mr. Chair, sa atin, hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa pag-bidding? Hindi pa. Okay, sige po. Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Mga lipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your yung company? data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Sige. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin.
Yung incorporated, hindi, yung on process pa yun, hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. His Paano siya license- nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka Credited. nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Quirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita eh, para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? May 40 yes. billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano na? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami monta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman. Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, incorporated. iba yung experience, iba yung corporate entity. Ha? Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang Ina-apply lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ho ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation.
Alright, hanggang dito na lang. Anong masasabi nyo dito sa video na tila itong si Congressman, Senator Rodante Marcolita na naiinis sa pag-i-interview dito sa QM Builders na sinasabing may 2 billion na asset siya. Kaya pwede siyang makipag-kontrata, makipag-bidding, makasali sa bidding dahil pwedeng aabot ng 40 million, sasali siya sa 40 million na mga ganun kalaking presyuhan ng project. So anong masasabi ninyo? Post, comment below.